what's up mga idol? Welcome ulit for another video. And for today's video, pag-usapan natin ng Tecno Camon 50. Ano ba ang mga top features na pwede natin makonsider dito sa smartphone na to? Tara, pag-usapan natin. Mga idol, for today's video, pag-uusapan natin ulit itong Tecno Camon 50. Yung mga top features naman na pwede natin makonsider dito sa smartphone na to. So ganito, smartphone na to ay available dito sa ating product link. So tap mo yung video, ayan, view products, mura nyo lang makukuha itong Tecno Camon 50. Ang maganda pa, meron pa kayong additional discount voucher dito sa online. So again, dito lang kayo bumili kasi ang laki po na makukuha yung discount. Sayang naman yung mga ino-offer ng online platforms para sa mga consumers natin. Quick reminder lang, exclusive po yan dito sa ating YouTube video. Kaya dyan lang kayo bumili na itong Tecno Camon 50. Ang tanong, magkano nga muna ba to? Ang SRP kasi neto mga idol, according sa site, is 14,000 pesos. This is the 8GB, 256GB of internal storage. And quick reminder lang, it's 4G po ito. Ang magandang balita sa online, possible price pwede nyo ito makuha ng 11 to 12,000 pesos. So, napakalaki ng discount na makukuha nyo. Malaking tulong din yan sa mga consumers natin. Sabihin na natin almost 3,000 pesos discount para dito sa Tecno Camon 50. Compare naman pag binili mo to sa mall, medyo mahal po talaga siya. Kaya again, dito ko na lang po parating pinupush, bilhin nyo to sa online kasi mura at bagsak presyo lang po siya dito sa ating product link. So, ito si Tecno Camon 50, when it comes sa predecessor niya, medyo tumaas talaga price niya. Kasi yung predecessor nito is below 10,000 pesos lang. Usually nasa 8,000 yon. Ito medyo nagmahal siya at mid-range na po siya. Maraming nagiging skeptical kasi 4G siya. Maraming magdadalawang isip, okay ba ba ang 4G sa ganitong presyo? Kasi usually pag mid-range kasi, tulad na sinabi ko before, mid-range talaga is acceptable na dyan 5G. Usually mga 4G hindi na yan acceptable. Pero nung napansin ko to, marami siyang specs na pang flagship and mid-range level. Kaya parang binalance si Tecno yung price dito, yung specs na itong si Tecno Camon 50 para ma-achieve yung lahat ng mga hinahanap nyo sa isang malupitang smartphone. Pero again, it's 4G lang siya. No worries, yung 4G naman dito sa atin sa Philippines, matagal at matagal nyo pa rin po yan mga gamit. Kasi ano yan when it comes sa mga provinces, usually ang support pa rin naman is 4G. More dominant pa rin 4G compared sa 5G sa mga provinces. Like dito sa amin sa Zambales, parang ano pa, mas okay pa ang 4G compared sa 5G. Pero pag sa Metro Manila, sa Baguio City, usually mga city, 5G na talaga ang dominant. Pero no worries, ang 4G po is mabilis pa rin po yan na connectivity. Kaya huwag kayo mag-alala dito sa Tecno Camon 50. From the word itself, ang main focus talaga nito is camera performance. So parang ginawa ni Tecno, binalance yung specs nito, baga na meron reasonable na chipset. Kumbaga hindi siya mabagal. Powered to ng MediaTek Helio G200 Ultimate. I know maraming natatawa sa processor nito. It's a 6 nanometer processor at ang daming kumbaga ina-underestimate yung processor na G200 Ultimate. Na-try ko na yung processor na yan several times at okay naman ang performance niya. Ito na rin yung pinakamataas na pwede ma-offer ngayon ni MediaTek when it comes sa 4G version. Kaya kumbaga nilagyan na lang nila to ng Ultimate. I don't know kung ano bang difference ng Ultimate dun sa non-Ultimate. Pero base dun sa kanilang GPU, it's almost the same naman mga idol. It's Mali G57 MC2 at several times na rin natin na-test yung GPU na yan at sobrang solid ang gaming performance and even UI and Genshin Impact na handle naman ng G57 MC2. Pero syempre always manage your expectation when playing. There's a couple of times na makaka-experience tayo ng mga frame drops from time to time pero hindi naman yung sobrang lala, okay? So isang magandang feature nitong si Tecno Camon 50 mga idol is yung kanyang display. Yung display nito napaganda, very premium. It's 1.5K resolution at 6.78 inches yung kanyang screen size. AMOLED display, 144Hz refresh rate, and napakataas ang nits of brightness nito. Nasa 4500 nits of brightness, di ba? Grabe, when it comes sa nits of brightness, mas taas pa yung nits of brightness nito sa very popular din na Poco X8 and even the mga Xiaomi Redmi Note series kasi 3500 sila. Kaya no worries pag gagamitin nyo to sa outdoor. Grabe, makikita nyo pa rin yung display kumbaga kahit sa direct sunlight dahil sa kanyang napaka-solid na brightness. And yun nga medyo nag-iba sa sa Tecno Camon 40 kasi it's curved display, ito flat.
Okay naman din yung flat mga idol, and I think mas piniprefer na rin ng karamihan natin ng consumers yung flat display ngayon. And very comfortable naman maglaro at ang ganda manood dito. Sino ba naman ang ayaw manood sa isang smartphone na merong vivid display, di ba? Kaya pagdating sa color reproduction nung kanyang display, talagang matutuwa po ang inyong mga mata sa ganda ng display nito. At malaking tulong din yung AMOLED display pag naglalaro kayo. Nakaka-enhance pa yan ng graphics ang nilalaro nyo. Kaya hands down sa display nito, isa to sa pinakamaganda na ma-offer ng Tecno Camon 50. Kaya isa yan sa top features niya. Second, of course, camera. From the word itself, Camon to. So, meaning camera performance talaga ang focus ng Tecno Camon 50. Ang pinagkaiba niya sa Ultra is wala po tong periscope telephoto lens. Pero pareho sila ng sensor. It's 50 megapixel 700C. Narinig nyo na yan, Sony sensor. Kaya expect nyo when it comes sa camera performance. Matutuwa kayo dito sa smartphone na to. At meron siyang ultra-wide camera. It's 8 megapixel ultra-wide camera at meron tong optical image stabilization, 4K video recording sa rear, pero sa front, sad to say, it's Full HD 1080p. Pero it's 32 megapixel. Napakalinaw din ng front-facing camera nito. Kaya kung naghanap kayo ng isang smartphone na pang solid camera performance, kumbaga sa mobile photography, ay level up. Ito na, magandang i-recommend sa inyo mga idol, ang Tecno Camon 50. Doon pa lang sa Tecno Camon 40, natuwa na ako sa camera performance yan. Paano pa kaya dito sa Tecno Camon 50? Mas in-upgrade nila, mas pinaganda pa yung sensor, and of course, maganda rin ang ultra-wide camera system niya. Next, yung kanyang IP rating. Ito po yung smartphone na legit na pwede malublob sa water. So, meron tong ingress protection na mataas. Same din sa iPhones and Samsung na flagship. It's IP68 or IP69 water and dust resistant. So, grabe. Meron din tong mode sa camera niya na underwater mode ata yun na kumbaga pag inon nyo yun, hindi siya mag-accidental touch sa screen. Very hassle yan sa iPhone. Sana magkaroon din sila ng ganyan. And after mo mag-exit sa mode na yun, ibubuga niya yung tubig na very, very convenient. So, meaning pwede ito masummer sa water to take underwater shot within 30 minutes. And it is not recommended sa salt water, okay? Pwede lang siya sa fresh water and saglitan lang sa mga pool. Pero yun, for a mid-range smartphone, isang advantage yan ng Tecno Camon 50 na usually yan din ang naglalak sa karamihan ng mga mid-range smartphone yung meron mataas na ingress protection. Battery is superb, 6,500 mAh battery capacity with 45 watt fast charging rate. And let's face it, for a mid-range device ngayon, talagang hinahanap na nila is malaking battery. At level up na lahat ng battery capacity ng mid-range. I think wala na tayong makikita dapat na 5,000 mAh battery capacity for a mid-range device. 6,500 mAh, matagalan to, ang tagal nyo to magagamit. At mabilis din siya mag-charge. 45 watt fast charging rate. I know, kulang yan for a mid-range device, especially for its price of 15,000 pesos. Usually iba is 85, 80, 90, 100. Ito is 45 watts. So, pag tinanong mo sa 6,500, usually, tatagal siya. Siguro mga 1 hour 30 minutes to 2 hours bago ma-full charge ito si Tecno Camon na 50. Pero the design itself, tingnan nyo naman ang itsura niya, mukha siyang titanium, itong back cover nila. May nagtatanong dito sa likod and sa frame niya, it's polycarbonate yung kanyang back, it's not glass. And I think plastic din yung frame nito mga idol. So, pero when it comes sa ergonomics and all, lightweight and slimness, okay naman. 6,500 siya pero magaan at manipis din naman si Tecno Camon 50. Design and aesthetic, very attractive din siya, very premium looking, mukha siyang mamahalin na smartphone na alam mo yun, parang level up na mga Samsung devices, di ba? Pero in fairness, for a price na 12,000 pesos, napaganda or very attractive din yung design na to si Tecno Camon 50. Ito rin malaking tulong, of course, yung one tap AI button ng Tecno. Ito ay in short na parang action button ng iPhone dito. Pwede itong gawing shortcut key sa mga favorite apps nyo. And syempre ito ay easy access din sa kanilang AI assistant na si Ella. Ayan mga J-Vlog ang ating top features na pwede nyo makonsider dito sa Tecno Camon 50. So, 8GB 256 siya for a price 11 to 12,000 pesos. Sulit din naman itong smartphone na to. Napakaganda ng camera performance. Solid ang overall specifications niya. Sulit na sulit naman for its price tag. I know it's 4G device, pero binala si Tecno yung specification nito. Kayang-kaya niya rin naman makipagsabayan sa mga ibang 5G chipset, especially for this kind of price tag, minsan Dimensity 6300 or Dimensity 70 series, di ba? And when it comes sa
longevity ang maganda rin sa Tecno, meron na rin silang pinapromise na update dito sa smartphone na to. Kaya kung interested kayo makuha to ng sobrang mura, bagsak ang presyo. Dito nyo lang mabibili yan sa ating product link. So tap mo yung video, ito, dito sa kamay ko, nandyan yung product link na yan, or nandito sa video natin, sa baba ng video natin, lalabas, lulubog, lilipaw lang yan dito sa video natin. Diyan kayo bumili ng Tecno Camon 50 dahil naghihintay na po ang inyong special voucher. Automatic po yan. Pagka-click nyo ng link, magge-generate po yung voucher upon checkout nyo. And hopefully, nakatulong itong sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo na itong si Tecno Camon 50. For me, isa to sa pinakamaganda rin na mid-range smartphone na pwede nyo makonsider ngayon 2026.